Ang alamat ng bayabas. Bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas, ay may isang sultan na ubod ng lupit at hindi kumikilala ng katarungan. Siya si Sultan Barabas. Lubha siyang kinatatakutan ng mga nasasakupan dahil sa kanyang kalupitan. Ang salita ni Sultan Barabas ay batas. Wala siyang iginagalang sa kanyang pagpaparusa. Matanda at bata, lalaki at babae ay pinarurusahan niya. Mabigat ang parusang ipinapataw niya sa mga nakakagawa ng kahit maliit na kasalanan. Mabibigat na parusa agad ang kanyang iginagawad. Iyon ay upang magkaroon daw ng kadalaan at hindi na umulit pa ang mga taong nagkasala. Araw-araw ay nabibihisan siya ng magagara at mamahaling damit. Tuwi na ay nakalagay sa kanyang ulo ang gintong koronang ipinasadya pa niya sa malayong bayan. Ang koronang iyon ay isinusuot niya kahit saan man magpunta. Iyon ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagiging mataas sa lahat. Saganang-sagana din siya sa masasarap na pagkain. Gayunman ay ubod naman siya ng damot. Walang pulubi ang nakahihingi sa kanya ng tulong o kahit konting pagkain. Hindi katakataka na ang kanyang malawak na hardin na may tanim ng iba't ibang punong namumunga ay hindi niya hinahayaang mapasok ninuman. Siya lamang at ang mga aliping tagapitas ng bungang kahoy ang nakakapasok doon. Mas mabuti pa sa kanya ang mabulok ang mga bunga ng puno kaysa ipakain sa iba. Isang araw ay may isang mangingisda ang ipinadakip ng sultan sa kanyang mga tauhan. Ang dahilan ay masyado itong ginabi sa pangingisda. Walang awa niyang ipinakulong ang pobreng mangingisda. Iniutos pa niyang pahirapan ito upang magtanda. Nakarating sa asawa ng mangingisda ang nangyari. Agad nagtungo ang babae sa kaharian ng sultan kahit malalim ang gabi. Ang asawang ito ng mangingisda ay mahusay gumawa ng isdang daing. Ito ang nagdadaing ng mga isdang nahuhuli ng asawa. Walang takot na nagtuloy sa palasyo ang magdadaing. Kinatok nito ang natutulog na sultan. Dahil naabala sa pagtulog, ay galit na bumangon ang sultan. Nang malaman nito kung sino ang umabala sa pagtulog at kung ano ang sadya nito, ay lalo siyang nagalit. Sa halip na maawa sa babae, ay ipinakulong niya ito. Naisip niyang makakakain na ng masarap na daing dahil pahuhulihin niya ng isda ang asawa nito at ipadadaing naman niya sa babae. Masaya na rin sana ang mag-asawa. Kahit pareho silang nakakulong, magkasama naman silang dalawa. Kaya lang, ay nag-aalala sila para sa anak na binatilyo na naiwang mag-isa sa bahay nila. Alam nilang walang mag-aasikaso sa pangangailangan nito kung wala silang dalawa. Ang hindi nila alam ay inaalagaan ng mga diwata sa gubat ang kanilang anak. Ang mga ito ang nagbibigay ng pagkain sa binatilyo araw-araw. Isang araw, naisipan ng binatilyo na puntahan si Sultan Barabas. Ibig niyang hilingin dito na palayain na ang ina at ama. Sinamahan siya ng mga diwata sa pagtungo sa palasyo. Nang magkaharap ang dalawa, ay tahasang nagsalita ang binatilyo. Sinabi nito na dapat siyang bigyan ng sultan ng pagkain dahil ang kinakain nito ay ang isdang pinaghirapang hulihin ng kanyang ama at idinaing ng kanyang ina.
hindi pumayag si Sultan Barabas. Sa halip ay nagtawa lang ito. Sa galit ng binatilyo ay bigla nitong inagaw ang suot na korona ng sultan at saka nagtatakbo. Humabol sa lalaki ang sultan. Nakarating sila sa malawak nitong hardin. Hindi maabutan ng sultan ang binatilyo dahil higit itong mabilis tumakbo. Napagod ng husto ang sultan. Humihingal itong huminto sa tapat ng isang malaking puno. Habol nito ang paghinga at dakot ang dibdib na naninikip. Sa sumunod na saglit ay bigla na lamang itong natumba. Noon din ay agad itong binawian ng buhay. Sa harding ding iyon ito ipinalibing. Nagkaroon ng bagong sultan. Ito ay higit na mabait at makatarungan kaysa kay Sultan Barabas. Binuksan nito sa lahat ang malawak na hardin upang makakain ng bungang kahoy ang sino mang may nais. Isang bagong halaman ang napansin ng mga tao na tumubo sa pinaglibingan kay Sultan Barabas. Hinayaan ng mga tao na lumaki at mamunga ang nasabing puno. Nang tikman nila ang bubot pang bunga, ay napangiwi silang lahat. "Ang pait," sabi ng isa. "Simpait ng ugali ni Sultan Barabas." Nang magsilaki na ang mga bunga at muli nilang tikman, ay nasabi ng ilan, "Ang asim, sing-asim ng mukha ni Sultan Barabas." "Kung gayon, ay si Barabas ang punong iyan," sabi ng marami. Nang mahinog ang mga bunga, ay nasarapan ang lahat dahil matatamis ang mga iyon. Mula noon, ay nakagiliwan ang bunga ng puno at nang lumaon, ay tinawag na bayabas. Ang alamat ng kabayo. Sa isang payapang baryo sa paanan ng bundok, masaya at tahimik na namumuhay ang mag-asawang Ayong at Karing. Sila ay kilala sa kanilang sipag, kabutihang loob at simpleng pamumuhay. Isang biyaya lamang ang kulang sa kanilang masayang tahanan, ang anak na matagal na nilang inaasam. Isang araw, dininig ng langit ang kanilang panalangin. Ipinanganak ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Junior. Dahil iisang anak, itinuring nila itong prinsipe. Lahat ng gusto ay ibinibigay. Lahat ng mali ay pinapalampas. Labis ang pagmamahal nila rito, kaya't lumaki si Junior na may matigas na ulo, makasarili, at hindi marunong tumanggap ng pangaral. Habang lumalaki, imbis na mag-aral at tulungan ang kanyang mga magulang, mas pinili ni Junior ang barkada, gala at bisyo. Laging nag-aalala si Mang Ayong at Aling Karing. Kaya paulit-ulit nila itong pinapagsabihan. Ngunit sa halip na makinig, minasama ito ni Junior. Inisip niyang kinokontrol lang siya at hindi mahal. Hanggang isang gabi, dala ng sama ng loob at matinding galit, nagpasya siyang maglayas. Nilisan niya ang kanilang tahanan, dala lamang ang kaunting gamit at ang kanyang kapal ng mukha. Naglakad siya ng malayo, patungo sa hindi kilalang lugar. Gutom, pagod, at basang-basa sa ulan. Napadpad siya sa isang kubong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Isang matandang lalaki ang lumabas at nagmagandang loob na patuluyin siya. Tahimik, ngunit mabait ang matanda. Pinakain siya, pinatulog, at kinaumagahan ay maayos siyang kinausap. "Ako'y may anak din noon, katulad mo," wika ng matanda. "Walang magulang ang gustong mapahamak ang anak.
Baka pwede mong balikan ang iyong mga magulang at humingi ng tawad. Mahal ka nila. Napuno si Junior sa sinasabi ng matanda. Hindi mo ako kilala. Wala akong karapatan na sabihan ako ng ganyan. Hindi mo alam ang buhay ko. Ngumiti lamang ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging kasing lalim ng dagat. Kung ayaw mong makinig sa salita, marahil kailangan mong matuto sa ibang paraan. Biglang lumiwanag ang paligid. Umihip ang malakas na hangin. Naramdaman ni Junior ang pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang tinig. Humaba ang kanyang mukha. At ang kanyang mga paa ay naging mga paa ng hayop. Sa isang iglap, naging isang kabayo si Junior. Ang matanda ay isang engkantado, isang tagapagturo ng aral sa mga kabataang naliligaw ng landas. Bilang parusa sa iyong kayabangan, wika ng matanda, gagawin kitang isang nilalang na maglilingkod sa iba para matutunan mo ang tunay na halaga ng sakripisyo, paggalang at pagmamahal. Takot na takot si Junior. Nais niyang magsumamo, humingi ng tawad, ngunit halinghing lamang ng isang kabayo ang kanyang kayang sabihin. Bumalik siya sa kanilang bahay, umaasang maaawa sa kanya ang mga magulang. Nang makita siya ni Mang Ayong at Aling Karing, nagulat sila. Ngunit sa halip na itaboy, kinaawaan nila ang hayop. Sa kanilang puso, parang may kakaibang koneksyon silang naramdaman dito. Inalagaan nila ito, pinakain at pinatulog sa loob ng bakuran. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malaking tulong si Junior. Ngayon ay isang kabayo. Sa kanyang ama, tinutulungan niya itong magdala ng mga ani, magsaka at magsakay ng mga gamit. Napabilis ang trabaho ni Mang Ayong. Gumaan ang kanilang buhay at unti-unting umunlad. Dahil sa malasakit ng kabayo, minahal ito ng mag-asawa na parang sariling anak. Tinawag nila itong Kayong, mula sa pinagsamang pangalan nilang Karing at Ayong. Minsan, tahimik na umiiyak si Kayong tuwing gabi habang nakatingin sa buwan. Sa puso niya ay may panghihinayang, pagsisisi at matinding pagnanais na muling makapagsalita upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at pasalamatan sila sa walang sawang pagmamahal. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, lumitaw muli ang matandang engkantado. Ngayon, aniya, tutunan mo na ang halaga ng pagmamahal, sakripisyo at paggalang. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay may marka. Mananatili ka bilang kabayo upang magpaalala sa iba, lalo na sa mga kabataang tulad mo na dapat pahalagahan ng mga magulang habang sila'y naririyan pa. Mula noon, naging bahagi ng kasaysayan ang kwento ni Kayong, at sa paglipas ng panahon, ang salitang kabayo ay nagmula raw sa pangalang Kayong, isang paalala na kahit tayo'y magkamali, may aral sa bawat pagkadapa at may pag-asa sa bawat pagsisisi. Aral ng kwento? Pahalagahan ang magulang habang sila ay buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging malambing. Minsan, ito'y nasa anyo ng pangaral, pagpuna at sakripisyo. Minsan, kailangan nating mawala ng lahat para maunawaan kung gaano tayo kamahal ng mga taong hindi natin pinapansin. Ang alamat ng 70. Noong unang panahon, sa isang bayang malapit sa dagat, may mag-asawang nagngangalang Panyong at Dayang.
Sila'y biniyayaan ng 7 anak na babae. Lahat ay magaganda, mababait, at masisipag. Bawat isa sa kanila ay may tungkulin sa bahay. May nag-aasikaso sa paglilinis, may nagluluto ng pagkain, may nag-aalaga ng mga halaman, at may nagpapalaki ng mga hayop. Bagamat abala sa mga gawain, may iisang hilig ang magkakapatid. Ang dumalo sa mga kasayahan, lahat ng pista, salo-salo, at pagdiriwang sa kanilang lugar ay hindi nila pinapalampas. Isang araw, nabalitaan ng magkakapatid na may malaking pista sa kabilang pulo. "Pumunta tayo roon! Tiyak na masaya yun!" Bulalas ng isa. Ngunit agad silang pinigilan ng kanilang mga magulang. "Hindi maaari," mariing sabi ni Panyong. "Malayo ang kabilang pulo at pabago-bago ang panahon." Dagdag pa ni Dayang. "Delikado ang maglakbay sa dagat ngayon." Ngunit hindi mapigil ang kagustuhan ng mga dalaga. Nang gabing iyon, lihim silang nagtipon at nag-usap. "Ngayon lang naman tayo susuway kina ama at ina. Hindi naman sila kailangang mag-alala." Kinaumagahan, nagsinungaling sila sa kanilang mga magulang. Anila, sila raw ay magsisimba. Ngunit sa halip, tumakas sila patungo sa dalampasigan. Sumakay sa isang bangka at nagsimulang tumawid ng dagat papuntang kabilang pulo. Habang nasa gitna ng dagat, biglang nagbago ang panahon. Dumilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin. Umalo ng mataas ang tubig dagat. "Baka lumubog ang bangka!" sigaw ng isa. "Kumapit kayong mabuti!" sagot ng iba. Ngunit isang malakas na alon ang sumalpok sa kanilang bangka. Isa-isa silang nahulog sa dagat, napuno ng takot at sigawan ang paligid, at pagkalipas ng ilang saglit, nawala na silang lahat. Hindi na sila muling nakita, ni natagpuan pa ang kanilang mga katawan. Dumaan ang mga buwan. Isang araw, napansin ng mga mangingisda na may sumulpot na 7 maliliit na isla sa lugar kung saan sila huling nakita. Walang makapagpaliwanag kung paano ito nabuo. Ngunit naniniwala ang mga tao na ang mga islang iyon ay katawan ng 7 dalagang sinuway ang kanilang mga magulang. Mula noon, tinawag ang mga islang iyon na 7 pecados, na ang ibig sabihin ay 7 kasalanan. At sa bawat pagdaan ng mga bangka sa lugar na iyon, sinasabi ng matatanda na may naririnig na tinig ng mga dalagang tila nagsisisi sa kanilang pagsuway. Aral ng alamat, ang pagsuway sa magulang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Laging makinig sa kanilang paalala, sapagkat sila'y nagmamahal at nagnanais lamang ng ating kaligtasan. Ang alamat ng butiki. Nagdadalang tao si Marina nang mamatay ang asawa. Ilang buwan makaraan ay nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. "Tatawagin kitang Iking, tulad ng tawag ko sa iyong ama." Pinalaki ni Marina ang anak na busog sa pagmamahal. Ibinibigay niya rito ang lahat ng maibigan. Pinagsilbihan rin niya ito ng labis. Ang sobrang pagpapalayaw ay hindi nagdulot ng maganda. Si Iking ay lumaking masama ang ugali. "Bigla na lang hong sinuntok ang anak ko," sumbong ng isang nanay. Binata na si Iking ay lagi pa ring nakikipag-away. "Anak, magbago ka na," ang pakiusap ni Marina. Malakas ang loob ni Iking. Alam kasing kahit ano ang gawin ay tatanggapin pa rin ng ina. Nakadama ng takot si Iking nang minsang magkasakit si Marina. "Paano na ako kung wala si ina?" naisip niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagbago ang binata.
Natuwa si Marina. Pero wala pang isang buwan ay nagbalik sa dating ugali si Iking. Nakikipagbarkada at nakikipag-away. Aalis nang walang paalam at linggo na ang nakaraan ay hindi pa umuuwi. Minsan ay may pasayaw sa plaza. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Iking nang masilayan ang isang dalaga. Ibang-iba ang ganda nito sa karamihan. Umibig agad siya sa babae. Hindi siya makapapayag na maunahan ng iba. Tinakot niya ang mga lalaking gustong makipagsayaw sa dalaga, kaya siya nakalapit dito. Ako si Iking. Pagpapakilala niya. Maaari ba kitang isayaw? Hindi maitago ni Iking ang paghanga sa dalaga na nagpakilalang si Mika. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nakatira? Usisa ni Iking. Sa barangay ng Bunsuran, 3 barangay mula sa hangganan ng Santol. Ani ni Mika. Matapang si Iking, pero sa harap ni Mika ay naging maamong tupa siya. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ibibigay ko kahit ano. Ibigin mo lang ako. Ang wika ni Iking. May nakakilala kay Iking. Ikinuwento nito sa mga magulang ni Mika ang pagkatao ng binata. Ipinagtapat ng dalaga sa ama't ina na wala itong pagtingin sa binata, kaya walang dapat ipag-alala. Naging matapat kay Iking ang dalaga. Sinabi niya kay Iking na humanap na lang ng ibang maliligawan. Ikaw ang gusto ko. Anang binata. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo. Naging malungkutin si Iking. Napansin ni Marina ang ikinikilos ng anak. Nag-alala ito. Ayoko na. Ani Iking at binitawan ang kutsara at tinidor. Pakaunti pa lang ang nakain mo. Kumain ka pa. Pilit ni Marina. Sabihin mo kung anong problema mo. Baka makatulong ako. Ani ni Marina. Wala kayong magagawa. Sambit ni Iking. Nagtanong-tanong si Marina. Natuklasan niya ang tungkol kay Mika. Umiibig na ang anak ko, sabi niya. Pinuntahan ni Marina si Mika. Mahal ka ng aking anak. Sabihin mo sa akin kung paano mo siya matututuhang mahalin. Paumanhin po, pero may mahal na ako. Wika ng dalaga. Umuwing malungkot si Marina. Wala siyang nagawang solusyon sa problema ni Iking. Naawa siya sa anak. Malungkot na naman siya. Bulong ng babae. Hindi masabi ni Marina kay Iking na tigilan na ang panunuyo kay Mika. Hindi niya masabing wala itong aasahan. Iking! Tawag ni Marina sa paalis na anak. Mag-iingat ka! Umisip ng paraan si Mika upang tigilan na ni Iking ang panliligaw. Naisip niyang hingan ito ng isang bagay na imposible nitong maibigay. Kung maibibigay mo sa akin ang hihilingin ko, pakakasal ako sa'yo. Mayabang na mayabang ang pakiramdam ni Iking. Sigurado siyang makakaya ang pagsubok ni Mika. Bigay mo sa akin ang puso ng iyong ina. Seryosong sabi ng dalaga. Baliw sa pag-ibig si Iking. Noon din ay umuwi siya. Dumiretso siya sa kusina. Naghanap siya ng matalas na kutsilyo. Hindi niya bibiguin si Mika, kapalit man ay buhay ng ina. Sa pagmamadali ay natapilok si Iking. Anak, nasaktan ka ba? Waring narinig niya ang nag-aalalang tinig ng ina.
Kinilabutan ang lalaki. Inay! Hagulgol niya. Patawad! Inay! Sumama ang panahon. Matapos iyon ay hindi na nakita si Iking. Isang maliit na hayop na humahalik sa lupa ang nakita sa kinadapaan niya. Pinaniniwalaang siya ang maliit na hayop na nang lumaon ay tinawag na butiki. Ang alamat ng Mahayhay Falls. Sa paanan ng bundok Banahaw, sa bayan ng Mahayhay sa Laguna, ay matatagpuan ang isang napakagandang talon na tila ba'y nililok ng mga diwata ng kalikasan, ang Mahayhay Falls. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang ganda nitong taglay ay may pinagmulan. Isang alamat na mula sa panahon ng mga sinaunang Tagalog. Noong unang panahon, sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng kabundukan, naninirahan ng isang dalagang kilala sa taglay na kagandahan at kabaitan, si Hayhay. Sinasabing ang kanyang mukha ay tila liwanag ng buwan at ang kanyang tinig ay kasing lambing ng hanging amihan. Dahil dito, maraming binata ang humahanga at nanliligaw sa kanya. Ngunit iisa lamang ang laman ng kanyang puso, si Tino. Isang matapang at masipag na binatang mangingisda. Bagamat simple ang pamumuhay ni Tino, tapat at dalisay ang kanyang pagmamahal kay Hayhay. Araw-araw siyang umaakyat sa bundok upang manguha ng prutas, kahoy, at tubig para kay Hayhay at sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagustuhan ng datu ng kanilang pamayanan, si Datu Alon. Si Datu Alon ay isang makapangyarihang pinuno na may lihim ding pagtingin kay Hayhay. Nang malaman niyang si Hayhay ay umiibig na sa iba, nagngit-ngit siya sa galit at nangakong hindi niya hahayaang mapunta sa isang karaniwang mamamayan ang dalagang nais niyang maging asawa. Isang gabi, habang payapang natutulog si Tino sa tabi ng ilog, siya'y dinakip ng mga alagad ng datu at ikinulong sa piitan ng palasyo. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Maging si Hayhay ay nag-aalala at araw-araw ay lumuluha sa kanyang pagkawala. Sa gitna ng pagdadalamhati, pumunta si Hayhay sa tuktok ng bundok Banahaw. Doon siya nanalangin sa mga diwata ng kalikasan. Humingi ng tulong at hustisya para sa nawawalang iniibig. Walang patid ang kanyang pagluha at bawat patak ng luha ay tila sumasama sa hangin at bumababa sa lupa. Ako'y hindi makakain, hindi makatulog, at hindi mapalagay hanggat wala si Tino. Wika niya habang nakaluhod. Mga diwata ng kabundukan, dinggin niyo po ang aking pagsusumamo. Dahil sa wagas niyang pagmamahal at dalisay na panalangin, naantig ang puso ng mga diwata. Sa isang iglap, bumuhos ang ulan mula sa kalangitan at ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mata ay naging isang malakas at malamig na talon. Ito ang unang pagsilang ng Mahayhay Falls. Ang biglaang pagbuhos ng tubig mula sa bundok ay lumikha ng pagyanig sa buong pamayanan. Natabunan ng putik ang piitan ng palasyo at si Tino ay napalaya mula sa pagkakakulong. Bumalik siya kay Hayhay at muli silang nagtagpo sa harap ng talon na ngayon sumisimbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Nang malaman ng datu ang nangyari, siya ay tumakas at hindi na muling nagpakita sa bayan. Simula noon
Ang Mahayhay Falls ay naging sagradong pook. Pinaniniwalaang sinasalamin ang pag-ibig na handang magsakripisyo at maghintay. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kung mapapadpad ka sa Mahayhay Falls at makikinig ka sa agos ng tubig, maririnig mo ang mahihinang tinig ng panalangin ni Hayhay at ang sagot ni Tino na puno ng pag-ibig. At kung ikaw ay umiibig, dalhin mo ang iyong mahal sa Mahayhay Falls, sapagkat ang mga diwata ng bundok ay hindi nagsasawang gantimpalaan ang tunay na nagmamahal. Ang alamat ng bawang. Sa bawat sulok ng ating kusina, may isang sangkap na hindi nawawala, ang bawang. Pero alam mo ba na may alamat ito? Isang kwento ng kagalingan, kabutihan at hiwaga. Tara, pakinggan natin ang alamat ng bawang. Noong unang panahon, sa isang maliit at payapang nayon sa paanan ng bundok, may isang matandang babae na nagngangalang Lola Sela. Siya ay kilala sa buong nayon bilang mahusay na manggagamot. Marami ang lumalapit sa kanya kapag may sakit, sapagkat siya ay may likas na kaalaman sa mga halamang gamot. Sa kanyang likod bahay ay may maliit siyang hardin ng iba't ibang uri ng halamang gamot. May luya, lagundi, sambong, at marami pang iba. Ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang isang kakaibang halaman na may puti at bilog na bunga. Hindi pa ito kilala noon at tinatawag lang ni Lola Sela na halamang puti. Isang araw, isang lalaking may kakaibang karamdaman ang dinala sa kanyang bahay. Ang buong katawan nito ay namumula at namamaga. Tila ba sinasaniban ng masamang espiritu. Sinubukan ni Lola Sela ang lahat ng kanyang alam na gamot, ngunit wala pa ring bisa. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang diwata ng kagubatan. Lola Sela, wika nito. Ang lunas sa sakit ng lalaki ay ang halaman sa iyong likod bahay. Kailangan mo itong dikdikin at ipahid sa kanyang katawan. Pagkagising niya ay agad niyang ginawa ang utos ng diwata. Kumuha siya ng bunga ng halamang puti. Dinikdik ito at ipinahid sa katawan ng lalaki. Hindi nagtagal, ang pamumula sa katawan ng lalaki ay nawala. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag muli. At siya ay nakatayo na para bang walang nangyaring karamdaman. Dahil sa himalang iyon, kumalat ang balita sa buong bayan. Maraming tao ang humingi ng bunga ng halamang puti para gamutin ang kanilang mga karamdaman, lagnat, ubo, at kahit kagat ng mga hayop. Tinawag nila ito bilang bawang. Mula sa salitang baga na nangangahulugang apoy at awang na nangangahulugang lunas. Ang bawang ay tinuring na panlaban sa init ng katawan at masamang espiritu. Ngunit hindi natuwa ang mga engkanto sa bundok. Ayon sa kanila, ang halamang iyon ay sagrado at hindi dapat basta-basta ginagamit. Isang gabi, bumaba sila mula sa bundok at nagbanta kay Lola Sela. Isusumpa namin ang halaman mo at hindi na ito muling tutubo. Sigaw ng pinuno ng mga engkanto. Ngunit lumuhod si Lola Sela. Maawa kayo, hindi ito para sa pansariling yaman. Ginagamit ko lamang ito para tumulong sa kapwa. Nahabag ang pinuno ng mga engkanto at nagpasya na lamang na bigyan ng isang kondisyon. Mula ngayon, ang bawang ay magiging karaniwan sa bawat bakuran. Pero sa kondisyong ito, hindi na magtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, kundi ng likas na gamot.
At dahil pinoprotektahan nito ang mga tao laban sa masasamang espiritu, sila ay lalayo kung naamoy ito. Kaya mula noon, ang bawang ay naging bahagi na ng bawat bahay at lutuing Pilipino. Ginagamit din ito bilang proteksyon sa masasamang espiritu at masamang enerhiya. At si Lola Sela, sa kanyang katandaan, siya ay nawala na parang bula. Sinasabing, kinuha siya ng mga diwata at ginawa siyang tagapagbantay ng mga halamang gamot sa gubat. Ang alamat ng langka. Noong unang panahon, sa isang bayan na napapaligiran ng lunti ang kagubatan at malalawak na bukirin, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Langka. Kilala si Langka sa kanyang kabutihang loob, sipag at kagandahan. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng gatas at ang kanyang ngiti ay tila liwanag ng araw sa umaga. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, marami rin ang naiinggit sa kanya. Lalo na, ang mga ibang dalagang hindi kayang tapatan ang kanyang ganda at kabaitan. Si Langka ay ulila na sa magulang at nakatira sa maliit na kubo sa gilid ng gubat. Araw-araw siyang nagtatanim ng gulay at prutas upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. Pinapainom niya ng gatas ang mga bata, nagbibigay ng pagkain sa matatanda, at tumutulong sa mga magsasaka kapag panahon ng anihan. Isang araw, habang siya ay nag-iigib ng tubig sa ilog, isang matandang babaeng may maruming kasuotan ang lumapit sa kanya. Halatang pagod na pagod at uhaw ang matanda. "Iya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Ako'y uhaw na at pagod sa mahabang paglalakad." Agad na tinulungan ni Langka ang matanda. Pinainom niya ito ng malamig na tubig at binigyan pa ng pagkain. Tinawag pa niya ito sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga, lihim na nakamasid ang mga ibang dalaga sa baryo. Pinagtsismisan nila si Langka at pinag-isipan ng masama. Nagpapakitang tao na naman siya, kunwari ay mabait, pero gusto lang niya ng papuri. Hindi alam ng tsismosa na ang matandang kanilang kinukutya ay isang diwata na naglalakbay upang subukin ang puso ng mga tao. Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat ang diwata kay Langka. "Iya, dahil sa iyong kabutihan, nais kitang gantimpalaan. Ano ang nais ng iyong puso?" Nag-isip si Langka at tumugon ng buong kababaang loob. "Wala po akong ibang hangarin, kundi ang kalusugan ng mga taga-baryo, masaganang ani at kapayapaan sa aming lugar." Napahanga ang diwata sa sagot ni Langka, kaya binigyan siya ng isang buto ng kakaibang prutas. "Itanim mo ito sa iyong bakuran. Balang araw, ang pudong ito ay magbibigay ng kakaibang bunga na makakatulong sa buong baryo." Iyon ay ang unang buto ng Langka. Ilang buwan ang lumipas, lumago ang puno mula sa buto ng diwata. Namunga ito ng kakaibang prutas na may matigas at matinik na balat. Ngunit kapag binuksan, ang laman ay mabango, matamis at makatas. Nagulat ang mga tao sa itsura ng bunga. "Ano kaya ang prutas na ito? Ang dami nitong laman na parang ginto sa loob." Natikim ni Langka ang bunga sa mga taga-baryo. Lahat ay natuwa at nagsimulang tumulong sa pag-aalaga ng puno. Dumami ang mga langka at naging masagana ang buong bayan. Ginamit nila ang bunga sa pagkain, ginawang kakanin at maging sa gamot. Nabalitaan ng mga dalagang naiinggit ang nangyari at nagsisi sila sa kanilang paninira kay Langka. Humingi sila ng tawad
at tinanggap naman ni Langka ng buong puso. Bago tuluyang lumisan ang diwata, nag-iwan ito ng paalala. Ang langka ay magiging paalala ng kabutihan ni Langka. Matigas at matinik sa labas, ngunit punong-puno ng tamis sa loob. Anyaan ng mga taong may pusilak na puso, kahit minsan ay masubok at saktan, sa kalooban nila'y laging may kabutihan. Mula noon, kumalat sa buong bayan ang alamat ng langka, isang prutas na sumisimbolo ng kabutihan, kababaang loob, at kapatawaran. Ang alamat ng pine trees. Noong unang panahon, sa isang mataas na kabundukan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang maliit at mapayapang nayon na tinatawag na kawayan. Sa nayong ito, naninirahan ang dalawang magkapatid na babae, sina Lina at Vina. Maganda ang magkapatid. Pareho silang hinahangaan sa kanilang kabataan, ngunit labis ang pagkakaiba nila sa pag-uugali. Si Lina ay masinop, mahinahon, at may malasakit sa kalikasan. Lumaki siyang masaya sa simpleng pamumuhay. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang kanilang ina sa paghahardin at pagtatanim ng gulay. Sa tuwing may bagyo, tinutulungan niya ang kanilang ama sa pagpapatibay ng bubong at bakod. Samantalang si Vina, bagamat mas bata, ay may ibang hilig. Mahilig siyang magsuot ng magagarang damit. Kahit sa sakahan lamang sila nakatira, gusto niyang makilala sa ibang bayan. Nangarap siyang makapag-asawa ng mayamang lalaki at mamuhay sa lungsod. Palagi niyang sinasabing, "Hindi ako isinilang para sa hirap, ako'y para sa karangyaan." Isang araw, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa nayon. Ibinabala ng katutubong manghuhula na may darating na matinding unos. Higit pa raw sa anumang bagyong kanilang naranasan. Ang bagyong ito ay maaaring makapagpaguho ng mga bundok at magpalubog sa buong nayon. Nagpanukala si Lina. Kailangan nating magtanim ng mga punong kahoy sa kabundukan. Sila ang tatayong panangga laban sa pagguho. Kailangan nating magsimula ngayon. Ngunit tinawanan siya ni Vina at ng ilang kabataang katulad niya. At sino naman ang naniniwala sa mga alamat ng matatanda? Puno lang ang sagot mo sa bagyo? Hindi ba't dapat tayong tumakas at maghanap ng ligtas na lugar? Ngunit tumanggi si Lina. Nanatili siya. Sa loob ng ilang linggo, kahit umuulan na at malamig, araw-araw siyang nagtatanim ng mga punla ng kahoy sa gilid ng bundok. Tumulong ang ilang matatanda at bata, ngunit kakaunti lamang sila. Samantalang si Vina ay nag-impake. Balak niyang lumisan bago dumating ang bagyo upang sumama sa isang kaibigang papuntang lungsod. Ngunit isang gabi, bago siya umalis, gumuho ang tulay na tanging daan palabas ng nayon. Wala siyang nagawa kundi maghintay sa kanilang bahay sa gilid ng bundok. Dumating ang inaasahang sakuna. Dumagundong ang kalangitan at bumuhos ang walang humpay na ulan. Umalon ang mga putik mula sa itaas ng bundok. Ngunit sa parte ng bundok kung saan nagtanim si Lina ng mga punong kahoy, hindi ito gumuho. Naitaguyod ng mga ugat ng puno ang lupa. Subalit sa kabilang bahagi ng bundok, sa mismong kinaroroonan ng bahay ni Vina, naguho ang lupa. Pagkalipas ng bagyo, agad umakyat si Lina sa bundok upang hanapin ang kapatid.
Ngunit pagdating niya sa lugar, wala na ang bahay. Tanging isang punong matayog, tuwid at berde ang naroon. May mahahabang dahong tila umiiyak sa hangin. Napaupo si Lina sa lupa at humagulgol. Saka lumapit ang matandang mambunong at nagsabing, "Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagdisiplina at pagprotekta. Ang iyong kapatid ay hindi sinaktan, kundi ginawang bahagi ng kabundukan. Isang punong kahoy na laging nakatingin sa langit. Siya ngayon ang kauna-unahang pine tree." Ilang taon ang lumipas at ang mga itinanim ni Lina ay lumaki at dumami. At sa lugar kung saan naging puno si Vina, may umusbong pang ibang punong pino. Tila mga inakay niyang natutong yumuko sa hangin. Ang mga pine trees ay nagsilbing paalala ng alamat. Ang isang taong mapagmataas ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang kung siya'y naging bahagi ng kalikasan. Mga aral sa kwento: ang kalikasan ay dapat alagaan sapagkat ito rin ang ating sandigan sa panahon ng sakuna. Ang kababaang loob at malasakit sa kapwa ay higit na mahalaga kaysa pansariling ambisyon. Ang kaparusahan ay maaaring maging anyo ng pagtutuwid. Isang pagkakataong magbagong anyo para sa kabutihan ng nakararami. Thank you for watching. Please subscribe.